Hello mga ka-Flodor, mga ka-OFW, mga ka-Pilipino, kumustamos mi amigos, mi amigas. Maraming daghan salamat sa inyong tanan sa pag-subscribe sa ating channel at pag-view sa ating mga videos. So kung hindi ka pa nakapag-subscribe, pakipindot naman ng subscribe at saka bell button para notified ka palagi. Tapos tulungan niyo ako makaabot tayo ng 50 subscribers ngayong katapusan ng June. So meron lang tayong kulang na ilan ba? 21 subscribers na lang kulang natin, So dagdagan mo, baka ikaw yung maging makaabot tayo ng 50. So pag-usapan natin ang top gainers ngayon o trending stock. So sa trending stock ngayon dito ay marami namang mga bangko. So matagal-tagal na rin tayo na hindi naka-review ng bangko. So review muna tayo ng bangko. Bank of Commerce, BDO, BPI, PNB, Asia United at Metro Bank. So yan muna ang pag-usapan natin So, ang PSEI nasa 5,993, kahapon nag 6,000 na to, bumagsak siya dahil sa mga sigalot sa Senado siguro. So, nagbintahan. So, ngayon bumalik. So, ICT, humataw pa rin si ICT. Congrats sa mga holders sa ICT, GFC, Yantel. So, maraming blue chip na umaangat, So, property and minings naman ang down natin. So, mga advance natin, yan sila. So, till yung PLDT, yung mahataw. So, decliners naman, yan. So, tara let's umpisa natin yung Bank of Commerce. So, Bank of Commerce, so mga bangko, maraming nag-green Kaya, bangko-bangko muna tayo, So, Bank of Commerce, last nating vlog ay magkunso-kunso yung sabi natin. So, nagkunso-kunso nga siya dahil ay ang pinuporma niya ay cup pattern, So, yan, pattern yan na cup, ganyan. Tapos, dito, magkonso-konso yan siya. So, yung konso-konso niya, consolidate ang ibig sabihin, ito yon. So, diyan lang siya sa zone na area na to. So, yan, akyat baba siya diyan. So, hindi pa yata matatapos tong akyat baba niya, So, meron siyang bibigay na 0.45 sa darating na 15 July 26. So, dapat bibili ka sa kanya kung gusto mo sa 17 June 26 ang last mong pwedeng pumili para ma-avail mo ang kanyang dividends. So, bakit nagkonso-konso siya? Kasi gumawa siya ng hawakan ng baso. Diba? Kasi kung pag-cap ay may baso yan or either lang. So, ang target price naman natin kay Bank of Commerce, itong lalim ng yung lalim ng cup o baso o ano pa yan yung maging natin, target price. So, yan siya. So, yan siya, hiramin natin, dalhin natin dito sa taas. So, yan yung maging target price natin na 18. So, kung kailan, hindi natin alam kung kung kailan siya. So, Bank of Commerce, kay San Miguel yata to ang Bank of Commerce So, San Miguel siya na corporation. So, may nilagay ba dito? Pero, research nyo lang. So, revenue naman, maganda naman yung kitaan niya, So, others, banking related, yung branch and banking group, ang niya. So, naman up naman yung kanyang so dividends, medyo stable lang. Statement, so meron silang income, So, malaki yung income niya ngayong 25 kaysa noong 24. So, okay naman yung Bank of Commerce din, So, yan. So, long term ka ay maganda naman long term. May patutunguhan to si Bank of Commerce sa kanyang ginagawang pattern. Kung yun ang pag-usapan natin, so mostly sa lang tayo, price action. Hindi tayo magaling sa mga fundamentals, So price action lang tayo.
So, BDO. So, si BDO naman ay up siya na ngayon ng 2.32%. So, mayroong parating na dividends naman. Babayaran ka ngayong 22 June 26. So, 7 naman ka. Last mong pagbili is 7 ng June 26. So, yan. May matanggap ka na piso, kada share. So, meron tayong hawak na 381, maliit lang naman. So, 300 lang yung mahawak. Maano natin dyan, matanggap. So, target price natin kay BDO ay 181, 186, 177. So, nandito tayo sa 130 takabili. Pero, base sa trend line niya, kailangan muna niyang bunuin itong 128. Tapos, bago siya ma-hit yung target na 181, di ba? So, ang ginawa naman ni BDO is gumawa siya ng bullish flag from noong pandemic time, umangat si BDO, tuloy-tuloy yung angat niya. Ngayon, bumaba siya. So, gumawa siya ng flag sa channel, downward channel. So, dahil sa target price ng ating mga broker, so may pag-asang maabot natin yan dahil bullish flag nga ang ginawa niya. So, kung hiramin mo yung post nila, masyadong mahaba, So, kaya i-assume na ito na lang yung natin, reference na target price ng 171 muna, 181. So, yan lang muna ang target price natin. So, si BDO ngayon ay ginawa niya. So, kailangan niyang medyo bullish siya ngayon. So, kahapon bullish siya Umabot siya ng 120 So, nag-drop down dahil nagulat siguro yung mga foreign investor. So, ngayon, babalik na si Alan Cayetano. Ano kayang nangyari? Mayroong magandang action naman sa Senado ngayon. 2 Senate President. So, kailangan ni BDO i-break itong 122 para siya ay angat doon sa taas, So, pwede din mag-pullback siya diyan dating dito sa 122 kasi may resistant, or pwede ding humataw siya doon sa taas, di ba? So, ganun lang yang ni BDO ngayon. Bullish naman siya. So, titingnan natin sa darating na mga buwan, mga araw, kung kailan tayo maabot nitong target price. So, long term lang tayo muna dito sa Philippine stock market. So, next, meron tayong BPI. So, BPI naman ay nag-ex-dividend na siya. Kahapon, 2.58. Meron naman tayong matanggap dito. Meron tayong hawak dito na 27760. So, yan ang nakaganda pag ang hawak mong stock ay namimigay ng dividend. So, habang naghihintay ka na angat ang presyo, binabayaran ka niya, So, meron tayong mga almost 5,000 siguro na matanggap diyan kay BPI. So, ang target price naman natin kay BPI ay nasa 147, 143, 148. So, tayo 131, 126. So, pasok pa tayo sa kanyang target price, So, ganun din ang ginawa ni BPI, bullish din, parehas ni BDO. So, ang nangyari dito, kung makita niyo si BPI, ay kadalasan kasi pag ex-dividend date, yung mga yung mga stock bumabagsak yan kasi magbintahan yan sila, pero kahapon wala hindi nagbintahan yung mga bumili dito. So, siguro maliit pa lang yung siguro kikitain nila kung ibibenta, kaya hinintay lang muna nilang umangat pa. So, sa ngayon nasa maliit lang yung volume na bumili kay BPI. So, si BPI ay kailangan niya talagang i-break na to. So, matagal na to So, nag-conso siya dyan. So, parang sasabog na to si BPI. Kailangan niyang i-break dyan, So, kailangan i-break niya yan para umataw siya doon sa taas. Meron tayong sell order block dyan. So, kung ma-hit yan, pwedeng ma-liquidate, pwedeng bumaba, kasi nagbintahan nga. Pwede namang mag-bounce back din si BPI. So
So sa ngayon, diyan muna sa ating top trend line natin. So diyan lang muna. Pero long term target, yun yung nasa taas kanina, no? So si BPI din pagdating dito, pwede din yan mag-bounce back, ano? Pwedeng maganyan. Mag-pull back kasi may resistant nga. Kung malakas yung resistant, pwedeng mag-pull back dito sa bottom naman. Itong support. Kung malakas yung support, pwedeng mag-bounce back yan. Ganun lang yung gagawin ni BPI sa ngayon. So long term naman ka kay BPI ay wala kang kaba. Kung dito ka nakabili, ay pasok na pasok yan sa sa kikitain mo, may kikitain ka kasi nasa baba eh. So 26%. Ito nga ako nasa 126 pa ako 131. So anyway, ganun lang talaga yung pagtitrade sa Philippine stock market. Tiyagaan lang dito. Darating din yan, na aangat din yan. Tingnan mo nga dito sa pandemic time Umataw, di ba? So sino bang inakala? So long term lang tayo dito. Kaya hatiin mo yung sa bangko, ang savings mo, hatiin mo siya, yung kalahati, ibili mo sa stock, ang kalahati, i-savings mo para may madukot ka sa darating na mga panahon, So at least kumikita ka dito kaysa deposit ka lang sa bangko. So kagabi sa house hindi tayo nakapasok, mali yung napasok ko dito ako kay Liz pumasok na bagsak Hindi ko to napasok si stock sayang. So si PNB, Philippine National Bank naman. So Philippine National Bank, meron naman siyang X naman niya ngayon, ngayong Friday bukas ang X. So dapat kung bumili ka, ngayon ka bibili. So malamang to si PNB. So dito sabi natin pwede mag-bounce back, aangat si PNB So si PNB pwedeng dahil mayroong buyers dito dahil bukas Friday. So malamang pwedeng mag pull back yan si PNB So baka pwedeng gumanon, pwedeng may buy order tayo dito So pwedeng gumanon or pwede namang ayaw magbintahan. So katulad ng iba, pwedeng humataw yan si Philippine National Bank doon sa taas. So long term ka naman kay PNB, ay target price natin 60. So nahit na yung target price. So baka malay mo mag-breakout na yan si PNB Hataw doon sa taas mag 100. So long term lang tayo. So kung itong poste, dadalhin mo yan doon sa taas, ito, ganyan. So iramin mo siya. Yun yung maging target price mo kay Philippine National Bank pag nag-breakout So yan yung target price natin, nasa 90 ang target price ni Philippine National Bank. So next, si Asia United Bank. So down siya na ngayon ng 1.03%, pero titingnan mo naman to si Asia ay paakyat naman yung yung trend line niya. So nasa upward direction yung trend line niya ginagawa. So yan. So meron siyang ginawang channel. So parang ganun yata. Channel na ginawa niya diyan. So diyan banda, So meron siyang channel na ginawa. So titingnan natin kung kaya ba niyang i-break yung So diyan. Yun yung channel. So, nandito siya sa baba ngayon. So, pwedeng umangat yan si Asia United, kasi ika nga dito, tingnan mo, nasa bottom siya, pwede siyang umangat. So, kailangan muna niyang i-break itong yan na yan. So, isipin mo lang na nag-deposit ka sa mga bangko, So, wala lang siyang dividends. Matagal na siya nagbigay ng dividends last September pala siya. So August din. So sa August pa to magbigay ng dividends. Matagal, August, September. So sunod-sunod. So depende kasi yung dividends kung sila, kung kumikita. So ano bang niya? Financial Tingnan natin yung financial niya. So kumikita naman si Asia Bank din So, titingnan natin kung maabot niya yung 48. Yan muna yung target price natin. Next, we have Metro Bank. So, Metro Bank, bullish plug din ang ginagawa. Ang target price is 90, 95, 85,
So meron tayong hawak kay Metrobank, nasa 74 tayo, ano. So long term ay pasok pa rin ang presyo natin. So hindi tayo piso cost averaging ngayon kasi doon tayo sa US market na ipit. Nag-day trade ako kagabi, naipit ako eh. So si Metrobank, ganun pa rin ang pananon natin, long term upward direction pa rin, ano. So bubunuin niya itong W, baka gawa siya ng W ng ganyan, ano. So sa ngayon si Metrobank ay nasa bottom pa rin. So kung bibili ka niya, maganda pa si Metrobank bilhin kasi nasa bottom. So kailangan muna niya i-break itong ano, nagkonso-konso siya diyan eh. So kailangan niya i-break yang target price, yung ano na yan, ano, yung 65 para umangat siya doon sa taas. So titingnan natin kung dito ka nang kabili ay maganda pa rin si Metrobank, ano, kasi maliban na mataas magbigay, so mayroon siyang pamigay ngayong September naman, mamigay siya ng September ng 1.5 na dividend. So mag-ipon-ipon ka dito para dumadami yung ano, kada sahod. So yan po ang mga bangko natin, long term lang. So huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para lumago tayo at marami tayong maabot, ano. So kagabi sa ano, sa Sidebit sa US market, nag-ano ako dito, nag-day trade, ipit ako eh. Sana yung ano natin, yung US market. So naipit ako dito sa list. Ano yun? Nawala na yun. Dito yun kanina eh. Dito. Napumo ako eh. So napumo ako kay Liz kasi umataw siya doon eh. Doon ako pumasok sa, titingnan mo dito. Akala ko kasi nag-breakout siya dito eh. Yan, nag-breakout siya diyan. So akala ko tuloy-tuloy na yung breakout na yan. Pumasok ako dito. So naipit ako dito. Bumagsak siya eh. So meron tayong ipit yan na 3,000 USD. So titingnan natin kung mamayang hapon kung kaya niyang bumawi to, ano. So yan lang po, Sidebit sa US market. So kung nagtitrade ka sa ano naman natin sa US market, meron tayong channel na Doodle Goes to US Market. Yan. Hanapin mo lang yan, subscribe kayo diyan. So meron tayong mga target price diyan, ano. So, adios mi amigos, mi amigas, babus!